Yan, patunogin muna natin. Unang tunog. So, lilipat tayo ngayon ng tunog. So, pipreset ito ng dalawa. Next. Ulit. So, 2. Okay, pangatlo na yun nga pala. 4. He shot you! Ayan, good morning po sa inyong lahat mga katropa and welcome back po sa ating YouTube channel. Ayan, so for today's video ay mag-i-install po tayo ng horn, 12 magic horn. Ayan, so gusto ng customer na dito to sa part na ito ilagay. Kung familiar po kayo sa 12 magic horn, ito po yung horn na may 12 na klase ng horn. Ayan. So gaya na nakita nyo sa ating thumbnails, ay 12 po yung kanyang tunog. So yun po yung i-install natin sa ngayon. Hindi ko lang alam kung may mga gumagamit pa nito sa ngayon. No, pero ito i-share ko sa inyo sa video na ito kung paano ang tamang pag-install nito na hindi tayo masusunugan. Ayan. So ikabit muna natin yung kanyang horn. Okay? Ayan. So sa pagkakabitan niya, syempre tanong nyo kung saan dapat ilagay. Dapat nakakagalaw siya, no, yung hindi bumabangga sa mga play rings, dapat may ano siya, may play. Ayan, so bali ito po yung kanyang balas, no. So kung makikita nyo 12 horn, no, magic 12 horn. So ibig sabihin 12 na klase ng huni ng tunog yung maririnig natin dito, no. So mamaya subukan natin pag naikabit natin kung 12 nga ba na klase yung huni yung maririnig natin, no. So unahin natin, kasi kung mapapansin nyo medyo luma na yung ano nyo luma na talaga, no? Wala siyang bagong stock pero ito yung gusto niya ikabit dito sa kanyang motor. So unahin natin tong kulay blue na to, yung pure blue. Ito po yung switch, no? Yung papunta po sa horn horn switch. Yan po sa handle switch dito po. Sana nakikita yun, no? Ayan. So ito po yung kulay blue. Then itong yellow, ito po yung ating papunta sa ating dalawang horn. Yung yellow na may kasamang red, tapos yung kulay green na may kasamang red. No, ito. Salamin. Papunta po ito sa horn, no? Sa dalawang horn na yan, no? Kahit magkabaliktad yan, tutunog din, no? Pero maganda kasi may nakalagay yan high and low. Dito sa horn ng ating katropa, medyo wala na yung mga sign ng high and low. Pero kung mapapansin mo, meron po yung kulay yung bawat dito, no? So hindi ka magkakamali. No, kung wala mang kulay, pansinin mo na lang din, no? Kahit nagka-rated, okay naman yan, So ano nga ba yung kulay na sinasabi ko? So ito kulay yellow. Dito sa kanyang terminal makikita mo may kulay yellow dyan. So mamaya papakita ko yung kulay yellow na yon. Tapos doon naman sa kabila, ayan, ito yung wire na kulay green, no? Dito rin sa part na kanyang terminal meron po siyang kulay green, no? Then hindi ka talaga magkakamali pag nandiyan pa yung mga kulay na yan, no? Tapos ito namang kulay red, partner po sila ng kulay yellow, ayan, no? So tag-isa po yan sila, no? Ayan, so sana nakuha. Tapos, yung natitira, yung isa pa nating kulay dito, kasi okay na tayo dito, green, tsaka itong tatlo na to, yung kulay black, ito po yung ground, no? Ibabody ground natin to, para malakas po yung kuryente natin. Tapos itong ating kulay red, papadaanin natin to sa accessories. Ayan, at itong kulay red na ito, ay sa ating accessories wire, ha? Take note, sa accessories wire lang natin to ikakabit, papadaanin sa susi, okay? Kaya so umpisa na po natin i-install ito, no? So dahil dito po malapit yung ating horn, tsaka maiksi na po yung mga wire niya, dito po tayo sa part na to maglalagay ng ating balas, no? I-cable tie na lang natin ito mamaya. No, so unahin muna natin maglagay ng ground, no? So yung ground natin, pwede natin ito yung body ground. Kung saan mo gusto may body ground, dito pwede rin, no? Yan. So, yung kulay black, yun po yung kanyang ground. Okay? So, ikakabit muna natin to na maayos para okay po yung kanyang connection ng ground. Yan. So, yung black ay ground. Yun. Then, higpitan na natin. So, ikaw nang bahala kung saan mo isusuksok yung ground mo. Basta sa body ground siya. Yan.
Yun. Okay na. Okay na tayo sa unang wire natin na black, no? Then next natin, yung kulay red. No, sa positive naman tayo. So sa positive tayo, dito na lang tayo sa malapit na part. No, kung mapapansin mo. Yan, bali dito sa part na to ay meron po itong accessories wire. So dito na po ako magkakabit kasi dito po malapit, no? Balatan lang natin yan at ikabit natin po sa accessories wire. Okay? So hanapin nyo lang po dyan yung kulay black at dyan po kayong mag-install. Ayan, sa accessories wire po ha, sa kulay black lang natin ikabit yung red, okay? Dito na lang ako nag-install. Okay, tape natin ito na maayos. Para wala lang nangyari. Ayan. So meron na po tayong dalawang wire, yung ating negative, black, at saka yung red, yung ating positive. Ayan. Itong apat na ito, guys, nasabi ko kanina, itong kulay yellow, may corresponding pong kulay po sa terminal. Ayan, kung makikita nyo, kulay yellow po yan. So dyan natin ito isasalpak. Ayan. Tapos yung red naman, kahit magkabaliktaran yan sila, okay lang. Ayan. Kasi meron po tinatawag na high and low. Then, ito namang isa, yung green, guys, sabi ko kanina, this terminal may kulay green, no? Ay, may kulay yan. So, doon natin ito ikakabit sa kabila. Tsaka yung kapartner niya, yung red. Ulog yun, kahit magkabaliktaran, okay lang yan. So, ganyan po yung connection niya. Yan. Ipipix ko po sa part na ito. Yun. So hanggang dito, kailangan nating i-tape. Para malinis tignan, di ba? Kasi sabi sa school, cleanliness is next to godliness. Yan, no? So maganda na, di ba? Ayan. Yan, i-connect na natin pa sa kabila sa socket. Ibabalik natin. Yan, tapos yung next na yung kulay blue, no? Papunta sa ating kulay na ito. Sa horn natin ay meron makikita diyang kulay green. No, ito po yung horn sa ano, nakasalpak sa ating horn. So ito po yung original na sakit niya ng horn, no? Yan. Ganyan po yan. So gagamitin natin itong isa, no, ito. Nagaling natin ito, ito gagamitin natin. Dito natin to ikakabit yung kulay blue, no? Yan. So dito natin ikakabit sa kulay na parang light green siya. Yun po yung trigger na galing po sa ating susi. Galing po ito dito sa switch. No? Kung makikita nyo. Ayan. So kung makikita nyo, ayan po yung kulay sky blue. Ay sky ay ano ba yan? Light na green. No? Ayan. So yun po yung magiging trigger. Tutunog na kaya to? Ayos, diba? Tumunog agad. Nagulat ako dun, ha. So iti-tape ko muna to para masubukan ko at malaman natin kung talagang 12 yung tunog nito, no. Lagyan mo natin ng tape. Ayan, pasensya na po sa mga kapitbahay natin kung makakatingit tayo na yan, ha. Ayun, di ba? Tumunog. Ayan. So susubukan natin ngayon kung talagang 12 po yung tunog, no. So unang sa nga pala, sa paglilipat po nga pala ng tunog, kailangan mo lang siya i-double press sa kanyang susi, no? Susi talaga yan. Dito sa part na to, kailangan mo lang siya i-double press sa paglilipat ng tunog, no? Yan, patunogin muna natin. Unang tunog. So, lilipat tayo ngayon ng tunog. So, pipresent ito ng dalawa. Next. Ulit. So, 2. Okay, pangatlo na yun nga pala. 4. 5.
So, pang-anim na no? Nagdadagdagan lang po at yung bilis ng kanyang tunog. Parang walang pagkaiba. So, parang walang pinagbago yung mga sumunod na tunog no? Parang ganun pa rin. Bumibilis lang siya. Ayan, so inuulit ko, pasensya na po sa mga kapitbahay natin ha. Nasubukan natin ko talagang 12 yung tunog nito. Yun, hindi ko na nabilang. So, pakiramdaman na lang natin kung ano pa yung mga lalabas na tunog. Yun. So, parang 12 na no. So, okay na siguro yun. Ayan. So, ibabalikan lang natin to sa ayos. Ibabalik natin to rito. Tapos, i-click na lang natin to dito sa taas. Okay? So, gano'n lang po mag-install ng ganitong klaseng horn, no, ng 12 horn. Magic horn. Ayan. So, sana sa video na ginawa natin to ay may na-share ako sa inyo at may natutunan kayo sa video natin to. At kung nagustuhan nyo naman ay baka naman pabigay tayo ng isang malupit na thumbs up dyan. Like at share na rin ang ating video. So, hanggang sunod nating video mga idol mga paps, kaya lang sasabi dito sa ating YouTube channel. God bless po, thank you. Tapos na tayo rito. Ano pa? Edi, peace. Yo! What to do with that big fat butt?